Hello mga kasubs and welcome to the Sarsicles TV. Magandang hapon. So, almost 2 weeks ago, merong ginanap na yung tactical arms camping, de joke lang. Tactical survival and arms expo na ginanap sa Mega Trade Hall dito sa Mega Mall. So, share ko lang yung thoughts ko about sa event and yung mga questions na natanggap ko over the past 13 days para wala lang, para masaya. Just to help yung mga curious, mga interesado or nagbabalak na mag-acquire ng kanilang firearm. So, click natin tong video natin na malupit para ma-share rin. Mabigyan rin natin insight yung mga pinaghahawak kong baril. Ayun, biglang nawala. Yan yung gusto natin eh. Ah, ayan. So, i-click natin let's click on the video. Ah, okay. So, i-off ko na lang yung audio. If you would like to check, kung gusto yung mapanood itong video na to na wala yung pagmumukha ko, wala yung itong reaction, paki-search na lang sa ating channel. Ang gulo ko, no? Pasensya na. Ayan siya. So, naglo-load. Naglo-loading. Laki nga natin yung mukha natin. Dami nating mukha. Yan. So, ito yung sa tax po. Usually, hindi lang naman baril lang makikita nyo dito. Ah, makakita rin kayo dito ng pwede kayo makakita dito ng True Love. De, biro lang. So, yan. So, ito yung ito yung section ng arms core na binibenta nila yung firearm at a low price. Dito makakuha kayo parang as low as 17 kyaw. Pero again, yung nakikita yung presyo dito, wag niyong i-expect na pag pumunta kayo sa ibang gun show na may arms core din, ganun din yung presyo. Magva-vary talaga yan. So, depende talaga, tsempuhan yan. And usually, sa mga announcement, mag-a-announce sila siguro mga one or two na model na on sale, pero mas maganda talaga puntahan nyo para ma-check nyo yung mga pieces. So yan, as low as 17K meron ka na. Pero again, ang presyo na nakikita nyo dyan are ano lang, unit price. So hindi kasama dyan yung pagpaparehistro. So parang sasakyan din yan, nire-rehistro rin ng barel. So merong pagpaparehistro pa yan, which depende it varies. So maganda tanongin nyo lang. So sabihin natin, mga i-plus ano yan, somewhere between 1,000 to 3,000 i-add nyo. So, yun yung unit price with registration. And yung registration, as far as I know, parang for 10 years na yata. Yata. So, mas maganda, kapag nag-inquire kayo ng baril, kung saan nadahan nyo, tanongin nyo na rin, how much yung rehistro, tas for how many years na yon. Forever na ba? Walang forever pa so far. Hanggang 10 years lang ang maximum. 5 or 10, mamimili lang yan eh. Ayun, ang dami kong nakuhang tanong, ano yung requirements para makabili ng firearm? So, ang requirement, dalawa lang, kailangan may LTAP ka, tapos pangalawa, kailangan may pambili ka. Kasi kung wala ka ng isa doon, hindi mo siya iuuwi. So, sa LTAP, may ibang video tayo doon, panoorin nyo na lang sa pag-process. Ngayon, tas yun, sa budget, yun, mag-set talaga kayo ng budget. Depende kasi kung saan nyo gagamitin eh. Katulad yan, may shotgun, nasa 17K, pero yung depende mo kung saan mo siya gagamitin. Kung home use, defense, 'di ba? Panakot sa magnanakaw, 'di ba? Panakot sa pusa, de biro lang, wag pusa. Ay, yan siguro yan pwede na siya. Pero kung kunyari kino-consider nyong pumasok sa competitive shooting or gagamitin ninyo sa inyong duty, kunyari law enforcement kayo, baka merong mas akma na eto for example, pang ano 'to, maganda 'to pang train sa mga kabataan kasi ano siya, bolt action siya tapos small caliber. So kung gusto niyo i-introduce yung mga chikiting niyo into firearms. Ang pinaka ano na product talaga ni Armscore is yung mga 1911 talaga. Although meron silang ibang mga products din like yung STK which is chambered in 9 millimeter. Pero kung paramihan talaga ng product, nasa 1911 talaga na platform yung binebenta ni Armscore. So yan, solid, pulido yan, steel.
Yan wala kang kaba diyan kasi ano, gawa sa bakal, eh. So kahit na ano ka, pumutok yung let's say yung bala na ginagamit mo is, hindi maganda yung kalidad or let's say ano talaga medyo lemon yung bala, hindi mo kasi malalaman unless na maiputok mo, eh. Let's say pumutok sa loob ng chamber, 'di ba? Kampante ka na ano 'yan, hindi 'yan yung basta-basta bibitaw kasi nga bakal, eh. Unlike sa mga na-experience ko, na-witness ko na mga ano, mga guns na hindi naman sa paninira, na ano, non-steel, sabihin na natin. Talagang kailangan gamitin mo do'n yung mga primera klaseng mga bala, mga brand new talaga. Kasi kapag yung mga ano, mga reload tapos hindi pa from a trusted source, 'pag yan nag-ano sa loob, nag-malfunction, nag-discharge ng hindi halimbawa tumatalsik yung bala, baak yan yung ano, yung frame. Again, opinion ko lang 'yun. Kung gusto niyo ng ano, ng mga non-steel na ano, 'di go for it. Siyempre mas okay rin 'yun, may advantage 'yun kasi, magaan and stuff. So dito, going back sa mga ano, eto, this is an example, Armscore na product, 9mm 23K. So, medyo maganda naman yung forma niya, ayan 'no, may ano ba tawag diyan, yung ayan may mga cut siya na expose yung barrel, expose yung recoil spring. So, nakakatulong rin yan sa gaan, tapos yun nga, merong konting aesthetic. Maganda siya tignan, tapos yun nga, high capacity yan, smaller ano, eto kakaiba, eh, 32 auto na caliber, 16 ano, parang cute siya, eh. Ayan. So, in terms of effectivity naman, usually naman kapag ano, 'wag naman sana mangyari. Usual encounters naman will happen close range, eh, 'di ba? Tapos yung effectivity naman ng bala, lahat naman ng bala 'pag tumama sa ulo nakakadisgrasya, 'di ba? So, it's not just about the caliber, it's also about the skill ng user kung yung ability niya na mag-place ng mga rounds at a specific target. So, ayun lang, sana nakatulong. Meron pang i-share na may nagtatanong, "Oh, saan ginanap 'to?" So this was held at Mega Trade Hall. Ngayon, 'wag niyo nang puntahan kasi tapos na yung event. Kumbaga sinagot ko lang yung tanong niyo kung saan siya ginanap, pero I wasn't saying na ongoing 'to. So merong ano 'yan, merong period lang kung kailan magra-run yung show. Merong mga susunod na show, August sa ano yata 'yan, sa SMX, pero ibang ano naman 'yun, ibang hindi Taxpo, ibang show naman siya. Meron din sa September, I believe sa Clark. Hindi lang ako sure kung Taxpo rin yata 'yun, pero hindi ako 100% sure. Kaya 'yun, check those out, August tsaka September kung nasa perimeter kayo ng Pasay or Clark respectively. Itong nakikita nyo, yung bago ng Armscore, nag-produce na rin sila ng ano, AR platform, AR na platform, AR na rifle, chambered in 5.56 currently, tapos may dalawang ano barrel length available. If I'm not mistaken, 10-inch, tsaka hindi ko maalala yung isa kung 14 or 16, eh. So yung barrel length. Tapos talagang ni-level up na nila kasi meron ng may malupit na rail, may slot pa nga pang M-lock, tapos meron pa siyang kasama ng flip up sights. So ito 6 positions yata to. Yung yan nauurong siya paatras para medyo humaba para sa mga bigger boys. Kumbaga swak pa rin. Ayan, meron siyang flip up sights na kasama inclusive na. Tapos yan no, yung M-lock. Yan yung pwede mong ikabit yung mga attachments. Tapos ayan, yung front sight niya naka-flip rin. So very cool, 'di ba? Oh, swabing swabe. Lahat yan pasok na. Tapos they are selling it at a sale price of 99K kung tama yung recollection ko. So excited na. Sana all. Meron bang mag-sponsor diyan. Anyway, so yun lang yung ano ko, what I can say about the show and some of the questions I received. So sa mga nagtatanong pa, hindi ako nagbebenta, hindi ako employee ng Armscore kasi nagtatanong kung pwede ko ba sila bilhan or pwede ko ba ilakad lisensya nila. No. Pumunta kayo sa mga ano kayo, exercise kayo ng konti, punta kayo sa gun store. Doon kayo mag-acquire sa legit talaga. Huwag kayong mag-aano ng kung sino-sinong mga middleman. Yan, yung Sarsicos TV na yan. Alam mo, hindi mo mapagkakatiwala. Hindi, biro lang. So, doon kayo mismo sa mga store talaga na authorized magbenta.
Tapos wag tayong basta-basta mag-aano ng mga yung mga non-appearance na yan, mas maganda mag-appear talaga kayo. Kumbaga, kung gusto natin maging effective yung gun control, lahat tayo dapat yung dumaan sa tamang proseso. And ayun nga, once na meron na tayong FA, yung lang i-observe natin yung proper handling. So yung sundin natin yung cardinal rule in gun safety and walang exceptions dapat. Yun. Always follow the four rules of gun safety. So yun lang, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo tong video. Kung nagustuhan niyo, ito yung mga yung click niyo yung mag-subscribe kayo kung di pa kayo subscribe. Tapos i-like niyo yung video, mag-interact kayo sa comments kung may masasabi pa kayo, may questions kayo. And yun lang, so, sana sa susunod na gun show magkita-kita tayo. Yan, lagi laman tayo ng gun show. Lang, low key lang tayo. Hindi tayo sikat. Hindi rin tayo nagpapasikat. Kaya low profile lang. Tapos kapag nakita niyo lang ako, kalabitin niyo lang ako. Huwag niyo lang batukan. So, yun lang guys. Maraming salamat and hope to see you soon. Ingat, stay safe, and see you on the next video.